good evening sa inyong lahat. Mayroon tayong pag-uusapan ngayon ulit guys. Talakayin po natin ngayon ang yung kingwood na hawak ko po. Ito yung kingwood na hawak ko. Ito yung kahoy na ito guys. Maliwanag ko sa inyo to, itong kahoy na ito para maliwanagan kayo maigi. Itong kahoy na hawak ko guys, ito yung kahoy na pinakaharing kahoy. Pinakahari sa lahat ng hari ng mga kahoy. Ang taglay po na energy nito guys, spiritual energy. Napakaloob dito. Natural na po yung nakapaloob dito na spiritual energy. Ito po ay nilikha ng Diyos Ama para sa panglaban sa mga masasama at lalo na din sa mga tao na may mga masamang tangka sa inyo. Ito guys, itong kahoy na ito po ay kakaibang kahoy. Kapag inilawan niyo po ito, tumatagos po ang ilaw nito sa yung makikita mo yung sinag yung ilaw dyan sa ibabaw. Ito lang po kahoy na kakaibang kahoy. Kapag inilawan mo, makikita nyo po ang dito, yung sinag nya. Yan guys. Yan. Makikita nyo po yung sinag nya pag inilawan nyo po. Yan. Pag inilawan nyo po siya, idikit nyo yung ilaw sa kahoy na ito. Ayan. Makikita nyo po yung sinag ng ilaw nya guys. Kaya ito pong kahoy na ito guys, ito yung tinatawag na buhay na kahoy at makapangyarihang kahoy na nakapaloob dito na napakalakas na spiritual energy. Kahit makapal pa yan guys, ito makapal to ha, tatagos pa rin yung ilaw dyan. Kita nyo yan, tumatakbo yung kulay pula yan guys, tumatakbo yung kulay pula na yan. Itong kahoy ko na itong hawak na to guys, protection po ito sa lahat ng mga sa lahat po ng protection po ito. Ito po, marami po itong dala, itong kahoy na ito. Tawagin to kingwood, haring kahoy kung sa Bisaya. Kung sa pinaka Bisaya talaga, doon sa bandang Sikihor, ang tawag nito panipas. Panipas ang tawag nito, itong kahoy na ito. Ang taglay nitong kahoy na ito guys, kapag dala mo ito, iwas disgrasya to. Kasi itong kahoy na ito, lampasan ng ilaw. Yung tinatawag sa Tagalog, lampasan ng ilaw. Tumatagos ang ilaw ba? Yung ilaw niya, kapag inilawan nyo po, dito sa cellphone, yung makikita nyo po yung ilaw, yung sinag ng ilaw niya. Makikita nyo po dito sa kahoy na ito. Kahit magkuha kayo ng kahoy dyan guys, kahit na manipis pang kahoy yan, ilawan nyo, hindi nyo makikita yan yung sinag niya. Ito, makapal to. Makikita nyo pa rin yung sinag ng ilaw kapag inilawan nyo. Ito guys, to, kapag suot nyo to, halimbawa, kapag suot nyo to, kasi protection to, pangkalatan. Lahat, kahit na anong sakuna, o kahit na anong may magbabanta man sa iyo na masama, o kung ano bang gagamitin ba niya yan sa anong bagay na gagamitin niya sa iyo, hindi ka tatamaan nito guys. Hindi ka tatamaan ng hindi ka tatamaan sa mga gagawin niya. Ang disgrasya nito guys, dilihis lang. Hindi tatama sa iyo. Lilihisan ka lang. Kumbaga, lumalampas ba? Lalampasan ka lang ng mga trahedya, disgrasya. Halimbawa, pag suot mo to guys, tapos sumakay ka sa bus, sa sasakyan, halimbawa sa bus, ganun, sumakay ka sa bus.
Tapos yung bus na yun, mayroong nakasakay na yung bus na yun na isang tao na malas. Ngayong araw na yun, madisgrasya yung bus na yun kasi yung tao na yun na nakasakay doon, yung tao na yun na nakasakay doon, mayroong tao na nakasakay na malas na tao, isa lang. Ngayon, kung nakasakay ka doon guys, yung tao na yun na nakasakay na malas siya, na madidisgrasya siya sa araw na yan, na para siya ba yung nagdadala ng kamalasan ba? Hindi yun matutuloy. Hindi matutuloy ang mangyayari sa kanya na masama. Kasi natutunaw siya dito. Tinutunaw siya dito kasi ito, tinutunaw ang mga ano nito, yung mga bad element na tao na sumusunod sa iyo. Yung mga masasama na sumusunod sa iyo, tinutunaw nito. Kumbaga, tinutunaw niya, inaalis niya yung mga malas sa katawan mo. Kumbaga, ganun. Kapag suot mo to, yung lahat na yung nakasakay na yun sa bus na yan, masisave mo sila. Kasi, dahil dito, dahil nadala mo to, kahit ilalagay mo lang to sa bulsa, o kahit nasa bag mo lang nakalagay, na tutunaw yung natutunaw yung masama na sumusunod sa tao na yun. Kaya nasib mo sila lahat, naligtas mo sila lahat. Baga ganun. Halimbawa, nasa biyahe ka, sumakay ka ng barko. Tapos yung barko na yun, mayroong sumakay na taong malas na yung nagdadala ng malas. Tapos nakasakay ka doon, tapos may dala ka ng ganito, hindi yun siya madisgrasya, hindi yun siya matutuloy ng madisgrasya kasi nakasakay ka doon, yung tao na nakasunod sa kanyang kamalasan, natutunaw dito sa dala mo na proteksyon. Kasi ito pong kahoy na ito guys, napakakapangyarihan ito, sobrang napakakapangyarihan, kaya nga tinatawag siya na haring kahoy. Sa lahat ng mga kahoy, ito lang yung kakaibang kahoy na kapag inilawan mo, talagang tumatagos siya kapag inilawan mo. Tulad nito, makapal to guys, sobrang kapal yan, makapal yan. Pag inilawan ko yan, kita mo yung ilaw dyan, diba? Tingnan nyo po guys, makapal, sobra yan ha, makapal yung kahoy na yan. Pag inilawan ko yan, makikita mo yung sinag ng ilaw. Yung sinag niya, makikita nyo po. Makikita nyo po yung sinag niya. Kaya sa mga sundalo dyan, kung sundalo ka man, o nasa kumbatan, sir, order kayo ng ganito sir, protection to sir sa lahat ng mga bagay, lahat ng mga trahedya na pupuntahan mo. Ililigtas ka dito sa iiwas ka dito sa masama, iiwas ka dito sa mga tinatawag na disgrasya, iiwas, lilihis lang guys, lihis lang yung mga tatama sa iyo. Lihisan ka lang, hindi talaga tatama sa iyo yung tinatawag na disgrasya. Kasi tayo guys, sabihin ko sa inyo, tayo mga madam, mga sir, bawat lakad natin mayroon nakasunod na mga tinatawag na masama, yung tinatawag na yung masamang element na para magbigay sa iyo ng kamalasan. Kaya karamihan sa iba na disgrasya, nabangga sila kasi wala silang proteksyon Tapos mahina pa ang paniniwala nila, mahina sila na magdasal sa Panginoon. Bago sila umalis, hindi rin sila nagdadasal. Kaya mabilis silang itulak sa mga masamang nilalang. Kaya ito, pag dala mo itong uring kahoy na ito, hindi ka kayang paglaruan ng mga elemento. Walang elementong hindi ka kayang paglaruan ito. Kahit na sabihin na paglaruan ka ng mga masasamang elemento, o kung halimbawa pumunta ka man sa bukid, tapos nakikita ka sa mga kapreman o kung anong nakakita sa iyo,
mga duwinding itim ba dyan, hindi kanila kayang paglaruan kasi may dala kang proteksyon. Takot sila dito. Itong kahoy na ito, takot sila. Yung mga masasamang elemento, takot sila dito. Lalo na yung tinatawag na mga demonyo. Takot ang mga demonyo dito sa kahoy na ito. Ito yung kinakatakutan nila ng mga kahoy. Tapos kapag halimbawa guys, itong kahoy na ito, maraming dala to. Proteksyon, lahat to pangkalatan, kahit kulam ba yan, kahit na ano pa ba yan dyan sa ano, hindi makatalab. Pagka halimbawa dala mo to, kahit lalagay mo lang sa bag to, kahit hindi mo ilagay sa kwintas yan, kahit hindi mo ikikwintas yan, ilagay mo lang sa bulsa mo, okay yan. Kahit nakalagay sa bulsa, okay pa rin yan. Maganda ito sa mga biyahe-biyahe, kung saan ka man pupunta, travel, mayroon kang ganito, protection. Kasi pag sa mga travel kasi, diba, pupunta ka kung saan malayo-layo na yan, hindi mo alam kung anong mangyayari sa iyo dyan. Kaya pinakita ko ulit ito sa inyo guys, kasi para malinawagan kayo dito sa kahoy na ito na napakagaling, kapangyarihan ng kahoy na ito. Kapag inilawan nyo guys, talagang tumatagos yung ilaw. Yan, nakikita nyo po. Legit po yung kahoy na yan. Sobrang legit yan. Bihira lang po itong kahoy na ito guys, makita mo. Bihira lang. Kasi ang nagmamayari nitong kahoy na ito sa kalikasan, mga diwata na mabubuti. Kapag hindi ka manghingi, bago mo siya kukunin ito, manalangin ka muna sa Panginoon bago mo siya puputulin, bago mo siya hanapin o putulin. Diba, pumunta ka ng bukid, pumunta ka ng bundok, hinanap mo itong kahoy na ito, hilingin mo sa kalikasan o mga nagbabantay sa kabukiran o sa nagbabantay sa mga puno o sa mga punong kahoy ng mga diwatang mga mabubuti na itong kahoy na ito ipagkaloob sa iyo. Kasi itong kahoy na ito guys, hindi makikita to. Hindi makikita ito kapag hindi ka bibigyan ito, hindi mo ito makikita. Ano to? May ano to, tanggulilong o Bisaya. Hindi siya makikita. Hindi siya makikita sa mga tao na hindi bibigyan ito o hindi pahintulutan na bibigyan. Itong kahoy na ito guys, kakaibang kahoy ito. Kakaibang kahoy sa lahat ng mga kahoy. Kung tawagin ito, kahoy na haring kahoy. Sa mga Bisaya, panipas, tipas. Panipas, tipas. Mga disgrasya, tipas. Tipas. Lilihis. Kung sa Tagalog pa, lilihisan ka lang. Hindi ka tatamaan talaga. Kasi guys, may history ito. Nung na binabaybay ko yung kalsada, na nagbabike ako, mayroong dumaan na dump truck, may kargang bato. Sabihin ko sa iyo guys, mabilis yung dump truck ng takbo. Ang bato, bago nahulog yung bato, lumampas na sa akin. Bago nahulog yung bato sa truck, lumampas na sa akin. Lumagagabog. Uy, sabi, gulat ako. Sabi ko, sa isip ko, iligtas ako dito sa kahoy na ito. Iligtas ako. Kasi yung bike ko, may nakakabit na ganito na kahoy, mayroong nakatali. Kaya yun lang guys, itong kahoy na ito yung pinaliwanag ko sa inyo. Ito yung haring kahoy. Marami pa ako ganito guys. Kung gusto nyo umorder, mag-PM lang kayo dyan sa aking may number po ako nilalagay dyan sa YouTube ko channel. Ilalagay ko ulit yung number na yan. Ito naman guys, kung tawagin ay City Virtulis. Kasi nanggagamot din po ako guys, nanggagamot din ako sa mga tao na naengkanto o na kulang, ganyan. Ito City Virtulis na yung Holy Trinity. Ito guys, kapag ito yung tinatawag na tong kahoy nito, kulay itim. Ano to siya? Dignum na kahoy. Dignum na kahoy na dignum, galing sa ilalim ng lupa, umabot na andun siya sa ilalim ng lupa na nakalibing, na umabot na siya ng 200 years, hindi siya nabubulok. Kaya siya kitawag na dignum kasi
Pinagbahayan na siya ng mga spirit. Spirit. Pinagbahayan siya ng mga mabubuting espiritu. Itong dignum na ito. Kaya kapag kapag nakulam ka o nainkanto ka, ikakalang lang dito yan sa kamay mo o sa paa mo. Mainit po ito, mainit. Sobrang init ito kapag nakulam ka o nainkanto ka, kung mayroon kang sakit na espiritual. Kapag nakakalang ito dito sa bandang paa mo, ang mararamdaman mo, mainit. Pero hindi ka makakaramdam ng sakit kasi kung halimbawa, hindi ka makakaramdam ng sakit. Kapag meron kang tinatawag na kulam, kapag ito inipit sa paa mo, mainit ito. Parang nangungurinti ito. Kumukurinti, nangungurinti sa katawan. Itong yung dignum na Siete Virtudes. Kaya ito ang tagline nito. Kaya ito naman guys, ito lightning stick. Kapag ginamot ka, igaganon yan sa ano mo, ididiin yan dito sa malapit ng paa mo, yung pinakamalaki ng paa mo, yung tinatawag na malaki, yung kumagko. Mainit to, nangungurinti ito, kaya tinatawag lightning stick. Igaganon lang ito guys, hindi lang ipadidiin, pero sisigaw ka na sa sakit. Ganun po ang tagline na kapangyarihan. Itong Siete Virtudes. Ang nagkakarga po nito, yung guro namin. Yung pinaka-maestro namin na si Brother James Vicente. Yun ang pinaka-maestro namin, yun ang nagturo sa amin na manggamot. Itong mga ito, gamit niya to, gawa niya to. Ito, siya nagkakakonsagra nito. Siya yung may naglalagay ng kapangyarihan nito. Yung si Brother James Vicente. Pare po yun, father yun, father. Pare siya, pare. Reverence Monsignor siya. Ngayon guys, ako'y magpapaalam na sa inyo. Magandang gabi sa inyong lahat. At wala kayong magsawang magsuporta sa aking channel. So una sa lahat, i-subscribe nyo, saka pindutin ang bell button para updated kayo sa lahat ng mga video ko sa sunod na paliwanag ko sa inyo. Sa mga tao naman dyan na nakaintindi sa paliwanag ko, pasensya na kayo sa paliwanag ko. Medyo hindi pa ako sanay sa magpaliwanag sa mga ganitong video na nakaharap sa camera. Pero masasanay din tayo pagdating ng mga tagalan na sa pagsasalita. Kaya guys, maraming salamat sa mga nag-subscribe sa aking channel. Thank you po sa inyong lahat. Huwag po kayong sawang mag-subscribe.